Hey everyone, you're listening to the Sisterhood Podcast. Woohoo! Welcome back, sis. Yes, welcome back to us. Yeah, I missed you. OA. OA nang I miss you. Oo, masyado. It has been a while. And the previous episodes, I hope you enjoyed it because it's about the family, Yes. specifically our family. Mhm. So, yes. And now, for this month, for this episode, is going to be something else. But before that, how are you? I'm good. Lalim. Nakapagpahinga kasi ako ng, Yes. ng ilang weeks. Yeah. Ito yung lagi natin sinasabi na hopefully makagawa tayo ng bank of episodes na so Yes. that Mhm. some Of course, weekends ay makapagpahinga rin tayo. Yeah. Mhm. So nakapagpahinga ako ng I think 2 weeks. Wow, If I'm yes, not mistaken. same. Yep. 2 weeks, so feel refreshed. Wow, Refreshed. Ligo yarn. Ligo yarn. And ready to, To podcast. back at it again. to back at it Yes. again. Yeah, Yeah. that's mine. Yes. For me, yung the past few weeks or days, ayun, gusto ko lang i-share na, as you can see, we're holding like Bible here. Oh my gosh, I'm so happy because this is the best purchase that I have Yes. ever bought in Mhm. my entire life. Because matagal ko na parang year 2023, pangarap ko na po yung magka-journal Bible or Yep. Bible journal. Hindi lang siya basta Bible. So, the book, anong tawag sa kanya? Floating Yeah, library. floating library. I think, yeah. The floating library, the Dulos came Mhm. here, of course, malapit lang. So, nagpunta kami doon with the family and friends, and I We got our saw a Bible. very, very, very nice journal Bible. Yeah. At sa iba kasi nag-check na ako nito sa ibang online shopping, sa ibang stores. It's really expensive. Mhm. But right now, oh my gosh. Ayan. Grabe. So, in yun lang a yung gusto very ko cheap i-share. price. Actually, the fun story is, hindi dapat ito yung bibili natin. Yes. We're supposed to buy other books. Yep. Na mga stories lang, novels lang. And Yeah. then, syempre, kakahukay. Kakahanap. Yeah. Isa na lang siya. Siya yung una nakahanap nito. Yeah. Ito yung gusto niya, nakita niya na gusto niya na. Alam ko yung gusto niya may color. Yes. And all. This is, nakita ko to sa table. This is what they call the beautiful word coloring Bible. Yes. So I like a very Yeah. colorful Bible kasi parang hindi Artistic boring. side. Wow, Gusto wala niya yung parang bata yung nagko-coloring. true. And then ito naman Etong ang isa is pangalan the ay- New Ultimate Bible for Girls. Yes. It's very nice kasi meron siyang mga features wherein merong mga relating to yourself, how to relate to yourself. Grabe, maganda to. And sabi niya nga, it's very worth the buy. Yes, And super sulit and mura siya compare mo kung bibilin mo siya sa physical store or online store. Super. Talagang yung Dulos Hope is a blessing Yeah, lagi pag nandito. Kaya pinag-iipunan din namin yun pagka darating. And super saya ko talaga. Mm. Kita mo naman po talaga. Nakailang Kulay-kulay. Nagkukulay-kulay tapos notes. At least, kasi mahilig ako yung mag-notes. Tapos, walang space minsan, sticky notes, pag ganyan. Ngayon, may space na siya. Yes. Thank you, Lord. Oh my gosh, I'm so happy. Ano ba tawag doon? Yung mga learnings mo. Yep. Directly to the Bible. Thank you, Lord. And, yeah, that's the story behind the past few weeks of our weeks lives. na hindi nyo kami nakita. Yeah. But for this episode, we are going to dive into the Book of Ruth. Grabe. Itong Book of Ruth is only 4 chapters. Yes. Very easy to read and simple Meditate. story. Yep. Yeah. Mhm. Pero kahit short lang siya, it has a lot of lessons to be learned talaga. Totoo po yan. At we're not sure kung gaano namin to katagal mapag-uusapan tong book na to. But as long as kung gaano kahaba man, ilang weeks man ang abutin natin, we're going to talk about this. Because there's a lot Marami to talk about. Yep. Yes, marami talaga. Kasi dati, di ba, pagka Ruth, ang focus natin is the love story of Ruth Yes. and Boaz. Laging- Ganun. laging love story lang. Mhm. Laging choosing a man, choosing being a good woman. Yes. But then,
there's other things Yep, na meron pwede pa. nating makuha from the Mhm. book of Ruth. Yes. So we decided na hihimay-himayin natin siya according sa mga characters. So we have 3 characters, namely Naomi, Ruth, and Boaz. Boaz. Yeah. So ngayon, first off, for this episode, we are going to talk about more about Naomi. Yes, So, Naomi, what a Hindi nice siya name. masyadong napag-uusapan, 'di ba? Lagi kasi kay Ruth and Boaz. Yes. But today, pakinggan natin and let's dive deep. Yeah. Kasama kayo, 'di ba? Yes. Magkakasama tayo. Kung may mga Bibles kayo, it's really nice, open nyo na rin. Open na rin. Let's do this. So that you can check from your Bible if what we're saying is true, True, 'di ba? yes. Kailangan talaga hindi Fact check. Yes, fact check. You don't just tawag dito, maniwala sa sinasabi ng iba. Mhm. Agad-agad, tama. You have to check it for yourself. You Yes. have to learn it for yourself. Tama. So, yeah. Dive na tayo sa story ni Ruth. Of course. Let's do this. Naomi. Ay, Naomi. I'm so sorry. Naomi. Ganyan tayo, naglalat Yeah. na naman. So, basahin natin yung a little bit, short sure. verses Okay. to introduce Naomi. Alright. So, babasahin po natin from chapter 1 to chapter 1. Okay, chapter 1. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So, a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi, and the names of his sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Verse 3, Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah, and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. Alright. Grabe, Umpisa ang pa lang. storya yun. Verse chapter 1 pa lang, Naomi, parang famine, una-una famine. They had to go somewhere else to fend for themselves. And then, tapos, mawawalan ng asawa. And then, susunod naman, 2 anak. Yeah. And that's, very tragic sa kanya. Sure, yes. Parang nagsunod-sunod yung problema. Yeah. Kasi, before, di ba, ang talagang provider is Men. Yes. And the Old Talagang, Testament. Yep. kaya nga, di ba, ang sabi ni Jesus, tend or alagaan ninyo yung mga widows. Mahalaga para kay Jesus mga widows. Yep. Because, pag walang men, walang provider. True. So, imagine, Naomi. Walang asawa, wala pa Namatay yung mga anak. asawa niya. Tapos yung kanyang mga anak, namatay din. Imagine the sorrow. Grabe. Yung parang siguro 10 years, sa loob ng 10 years, 3 agad, tapos may famine pa. Parang, ano kaya nararamdaman? Parang ako pag inisip ko, ano kaya nararamdaman ni Naomi at that time? Kasi tayo nung nawala si mama before, Yeah. it's hard talaga. Yep. Isa pa lang yung nawala. Yes. Diba? It Imagine took us kung- years to move on. Imagine kung sunod-sunod ba Yeah. na namatay yung mga pamilya, Mm. yung kung saan ka nakasandig, 'di ba? Kung saan ka Depend on, Yes. thank you so much. Nawala. Ano Naka- nangyari doon? Parang nag-crumble yung buong bahay mo pag walang pundasyon, 'di ba? Yes. So, that's Naomi's background. Yep. At yung 2 anak niya, si Chilion and Mahlon, nagkaroon ng wives doon sa Moab, kung saan sila lumipat because of the famine sa Israel that time. So, umalis sila ng Judah and then punta silang Moab. At doon nakapag-asawa ng Moabite women si Yung Mahlon dalawa. and Yep. Chilion. And at that time, 'di ba, according sa law, sa batas ni Moses,
hindi talaga po pwedeng, hindi inaalaw yun, hindi siya sa all acceptable times. Yes. na mag-asawa ka ng foreigner. Yeah, hindi nga. So, kaso nandun sila Oo, nangyari, yes. diba? Mhm. So, imagine, sa tingin mo ba, anong naramdaman ni Naomi that time when Mahlon and Chilion, his sons, Married nagkaroon ng asawa ng Moabite Moabite. women? Siguro, kung ako, syempre, nanay, you want the best for your Tama. sons and your Mhm. daughters. Mhm. Siguro, though, wala namang binanggit dito, umpisa, parang ganun. Siguro Oo. si Naomi. Parang di siya agree. Yes. Kumbaga. Oo. Ikaw po. Oo, siguro yung normal yung parang Yung, at first reaction mo, yes. 'di ba? Mhm. Will be disappointed somehow. Kasi kasi sa kalagayan nila, where can they find the same people nasa foreign land sila? Moab, yep. Kailangan nila ng mahalaga sa kanila yung Marriage, partner, yung ang tawag dito, offsprings. Yeah. Na magtuloy-tuloy yung True. kanilang pangalan. Lineage. Diba? Yung lineage nila. Mahalaga yun. But then, yun nga, parang maisip mo, inalaw ni Lord, no? Na mawala yung kanyang mga anak at asawa. Yep. And then, sa story na yon, ang nangyari, umayos na ulit yung sa Judah. Nakakabangon na sila ulit. Right? Actually, sa verse 6, when Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. Yes. So, kumalat na yung balita na sa Judah ay pinagpapala na. So, of course, si Naomi, bilang foreigner sa land ng Moab, wala naman siyang ability to provide for herself there kasi wala na yung asawa niya at mga anak. And may land sila doon. Yes, may land sila sa kabilang, sa Judah. Sa Judah. So, anong parang initial reaction? Go there, go back. Diba? Yes. Diba, ganun naman yan, diba? Pagka, sometimes, imagine natin sa buhay natin. When, parang ikaw nung nagpampanga ka, diba? Nagpunta ka doon, and then, it's a foreign land. True. Nagstay ka. Hanggang sa, parang unti-unti kang nawala na yung mga, doon, diba? Yung mga binavalue mo sa lugar na yun. Parang namatay, nawala na lahat. So, anong gagawin mo? Are you going to stay there? I like that connection. Diba? Yes. So, you went back home. Parang ganun din nangyari kay Naomi. Wala na Wala na doon hold doon So, she went back home. Kaso, yun nga, habang pauwi na sila, naglalakad na sila, on the way na sila to Judah. Traveling na. Sabi niya sa dalawang daughter-in-law niya na Moabite, sabi niya sa verse 8, "Go back, each of you, to your mother's home, and may the Lord show you kindness." Wow, grabe. "As you have shown kindness to your dead husbands and to me." So, eventually, siguro talagang na-build din yung relationship nila. Yeah, mag-speak ka ba ng blessing? Kasi nag-speak siya ng blessing, may the Lord show you kindness to you, kung hindi okay yung relationship. Yes. To your husband and to me. Diba? Yung kindness nyo sa akin. So, ibig sabihin na i-work out din, maaari. Yung kanilang indifferences, yung relationship nila. Cultural differences. Yes. Na i-work out din. And then, sabi niya sa verse 9, "May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Kasi ang hope niya sa kanila, umuwi na kayo. Kasi ako, wala na siya babalik ako sa people ko. Tsaka wala na siyang may offer. Wala na. Hindi niya maalagaan yung dalawa. Si tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Orpa. Si Orpa. Sama-sama. Yes. Si Orpa at saka si Ruth. Wala na din siyang may offer Wala naman silang riches. Sa amin nga, yun Anong magagawa nila sa land? Wala nga. Plus, hindi nila nadala yung land nila sa Judah. True. Madadala. Dali mo. Para yung sa Amazon, na may bahay na. May bahay na deliver, diba? Wala naman ganun Wala, yes. So, wala siyang pwedeng gawin is
parang the only option for her at that time is to release them. Mm-mm. Kasi bakit niya ikikip? Wala na nga siyang may offer sa kanilang Mm-mm. food, shelter, ganyan. So, Ay, ito nga kung Mm. kung babasahin nila yung verses 11 yes. to 13, True. yung sinabi ni Naomi na, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Bakit ka po sasama sa akin?" Sabi niya ngayon. Am I going to have any more sons who could become your husband? Sabi niya, magkakaanak pa ba ako? Umuwi na kayo. True. Kung magkakaanak Matanda na man rin ako, matanda na ako, hihintayin niyo pa ba? Yes, na lumaki at pakasalan, Oo. di ba? Ano nang itsura Tama naman nila yung logic nun, niya di ba? dun. Matanda na sila noon, magkakaanak Yes. pa ba sila? Mm-mm. Di ba parang hindi? And then sabi niya, I'm too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me na magkakaanak, yun nga, hintay niyo pa ba? Mm. At ito yung parang ang sakit nito. Mm-mm. Ramdam na ramdam mo siya. Mm-mm. Sabi niya sa Verse verse 13. It Oo, is more bitter for me than for you because the Lord's hand has turned against me. Yun. Parang ako, pag binabasa mo to, ramdam mo yung bigat sa kalooban, yung sorrow. Sa akin, ang feeling ko kay Naomi is, dahil, di ba nga, Orpah and Ruth showed kindness to her. May relationship na. Yes. May relationship ng nabuo na maganda. Tapos, ile-let go mo sila. Yes. Somehow, di ba, ako, based on my experience, ang hirap mag-let go ng mga nabuong magagandang relationships. Yung mga vinalyo mo, Yes. binigyan mo ng panahon. But Naomi chose to Diba kasi let go of imagine, that. nawala yung asawa niya, nawala yung 2 anak, tapos mawawala pa yung 2 niyang daughter. Oo. Yeah. Kaya ang sabi niya, bitter. I feel bitter. I feel yung hand ng Lord is against me. Mm-mm. Ano sabi ng verse 14? And this they wept aloud. Alam. Sabi yung iyakan Imagine nila. mo yun, no? Sa Siguro daan. naglalakad sila tapos nagaganan sila. Kasi nag-goodbye na siya eh. So, weeping aloud is really showing na masakit, pero kailangan ko tong gawin. Ganon. Ganon yung, ang tapang din ni Naomi talaga. Tapang. Matapang siya in a way na kahit i-let go ko kayo, hindi ako papabayaan ng Lord. Yan May nga ganun siyang yes. thought. So, mayroon siyang pananampalataya sa Panginoon. True. Pa din. On this time. Yep. On this time na nahihirapan siya. Mm-mm. Kasi, ito yung mindset natin ngayon or thinking natin na when you say something negative, or nangyari parang sa buhay mo, nasaktan ka. and then you weep, you're bitter, you feel angry, at sometimes directed sa Lord na you're angry at the Lord kasi why? Why is this happening to me? Na sa time natin ngayon, yung mga Christians ngayon, napaka this kind of feeling is taboo. When you say taboo is like hindi pwedeng pag-usapan, cringe pag-usapan, yes. huwag pag-usapan, huwag sasabihin. Kasi hindi yan tama. Yes. Hindi mo dapat maramdaman yan. The Lord is valid. with you. Oo, diba? Ganun agad. Yeah. Kaso, based on my experience as well, the moment that you acknowledge na nahihirapan kang magtiwala sa Lord, yes. the moment that you say to the Lord, Lord, I can't do this. I can't trust you. Yeah. I can't see your hand. Hindi ko, paano ko magtitiwala sa iyo kung ang pangit ng nararanasan ko? Lord, hindi kita kayang pagtiwalaan ngayon. Yes. Help me. Yep. Parang ganito yung nararamdaman ni Naomi. Kasi the Lord has turned His hands against me. Yung para sabihin niya yon is, it means that she has faith. Kasi when you are hurting na ganyan and you're directing your hurt dun sa taong inaasahan mo, parang sa pamilya. Yeah. 'Di ba? Pagka yung nagte-trust ka sa dad mo, nakadepend ka sa kanya, naniniwala ka sa sinasabi niya. And then hindi mo nakita, hindi mo natanggap, anong mararamdaman mo? Sakit. Dad, di naman pala totoo yung sinasabi mo. Oo. Dad, sabi mo pupunta tayo dito, hindi naman tayo nagpunta eh. Oo. Diba? Masakit. Parang bata, parang kang anak na, hindi naman nangyari, Daddy. Ano man to? Kala ko ba promise mo? Yes. Diba? When you think of that kind of conversation,
it seems like it's the same as Naomi's conversation with the Lord. Yes. 'Di ba? And, ayun, ganun kasi din sa akin eh. I was Personal in that experience. experience. Yung sorrow. Oo, Deep sobrang sorrow. Heartbroken. Shattering. Shattered na. Grabe, walang natira, parang yung napino ka, ganun. Mm-mm. And yun yung time na sabi ko, Lord, I can't trust you. No. Meron nga ako napanood sa Facebook, yung isang Christian, he sharing sa Reels. Sabi niya, I'm a Christian. I know I trust the Lord, I have a relationship with the Lord, I serve the Lord, nagbi-ministry ako sa Kanya, Oo. nag-church ako. Akala ko malalim na ako sa Kanya, sabi niya. Oo. Until dumating yung isang malaking problema sa buhay ko. Pagsubok. And dumating yun. But still, sabi ko, Lord, I trust you. Kaya mo to, ikaw ang bahala dito. Mm-hmm. And ginawa ko pa rin. Nag-serve pa rin ako sa Kanya. Tiwala pa rin ako sa Kanya. Pero sabi niya, parang di gumagaan. Uy, yeah. Nakarelate ako dun. Okay. Parang hindi nagkakaroon ng peace, Lord. Nagsiserve naman ako sa iyo, Why are you not fixing this for me? Parang ganun, di ba? Until nagkaroon siya ng revelation from the Lord, realization na, anak, hindi mo kasi sinuko lahat sa akin eh. Surrendered. Lord, ano ba bang isusuko ko sa iyo? Diba? Pagka nandun ka sa sitwasyon na nahihirapan ka, ano hindi bang mo rin isusuko minsan alam ko kung sa iyo, ano Lord? isusuko mo eh. Yun pala, yung siya kasi ay nagre-rely, ni-reveal sa kanya ng Lord that he is relying on his willpower to trust the Lord. Yeah, nakaka-drain yun. Madidrain ka. And it's not enough. We're limited beings. Dahil gusto niya magtiwala sa Panginoon, he's not relying on the Lord to help him trust the Lord. He's relying on his willpower to trust the Lord. Nakakapagod yun. Ang ganda revelation nun. Grabe. Kaya nung sabi ng na-realize niya, and then sabi niya, Lord, I give up everything. I surrender everything. At nung in-acknowledge niya, Lord, I can't trust you. I'm in doubt. Panginoon, hindi ko makita yung kamay mo. Ang hirap paniwalaan ng pangako mo. And then at that moment, yun pala yung kailangan i-surrender. Yung ma-acknowledge niya na he is in pain. Yes. Na minsan nga sa prayer, hindi mo na masabi, yung gusto mo ipag-pray, umiiyak ka na lang. Yun pala yung realization niya na surrender. Surrender to God. And that is true dahil naranasan ko yun. Yeah. Yung tipong sabi ko, Lord, I have prayed everything. I have prayed everything na alam ko according to your word. But then, I'm done, Lord. I'm so done. I'm so tired. I can't trust you anymore. Hindi ko alam kung nagpe-pray ba ako with trust pa sa nararamdaman ko dahil sobrang sakit. Yep. And then, umiyak ka na lang sa Lord. Lord, I give up. Help me. And then, you're praying in your spirit, possibly, pero umiyak ka na lang sa Lord. Naintindihan ni Lord. Naiintindihan niya. And at that moment, doon kasi ako nakaranas ng healing. Doon nag-start yung healing sa buhay ko. Yung inamin mo na, Lord, nahihirapan ako magtiwala sa'yo. Kasi somehow sa Christian world ngayon, that's a taboo. Hindi mo dapat maramdaman yan. Yeah. Para kasing, we are, sinasantabi na natin yung feelings. Masyado tayong nagiging spiritualized or spiritual that we put aside the feelings of the present. Tama. Hindi ko alam kung paano ako mag-agree kasi totoo yun. At the moment, yun yung naramdaman mo. Para kasing ini-invalidate. Ay, tama ba? Hindi nagiging valid yung emotion niya. Yep. At that time. Which is, nakaka-degrade ng tao. Oo. Minsan nga, kapag yun yung naramdaman mo, may isip na ng ibang tao. Or minsan ako rin, may isip ko na ma-judge ko yung sarili ko. Eto na ako. This is who I am. Pero, hindi pala ako aware na, at that moment, yun lang yung nararamdaman ko. Pero that doesn't mean na
I want to walk away from my faith, tatalikuran ko na si Lord, ganon. But for some people or some communities, ganon talaga Ganun na yung mag-isip naipaparamdam Oo. Naipaparamdam Kaya kunyari. maraming maalis sa church. Yes. Yung aalis na lang sa community ay hindi pala ako naririnig dito, hindi pala. Parang yung emotions ko pala, dahil nasaktan ako, shinare ko sa kanila, tapos ang reaction is, wag mong maramdaman yan. Mali yan. Nai-invalidate yung iyong naramdaman. Na parang, mapaisip ka, mali ba yun? Hindi ko ba yung dapat naramdaman? I remember. Yep. Since sinut natin to and nakaraan lang, nagpunta tayo ng prayer meeting. Sa taxi. Diba? Sobrang nakakainis kasi, talagang sobrang bagal. Ako. Nagparinig pa ako dun sa driver, sabi ko, hala, darating tayo dun, closing prayer na. Sobrang inis mo sa taxi driver na naibuhos mo yung nainis ako yung present feelings mo. Oo nga eh. But then, eventually, nung nandoon na ako, parang yung nakapag-sit down ako and na-empty yung mind, na-realize ko, oh my gosh, that's Lord, wrong. I was wrong. I'm so sorry. Kasi una-una sa lahat, kahit yun lang yung parinig ko, in my mind, naiinis talaga ako. Which is, kasalanan din, late kasi. Oo. Somehow na late tayo ng mali alis. din tayo doon. Oo. Pero, But then, ang isip ko kasi yun, kahit hindi ako nagsasalita talagang, kahit inis na inis ako, I kept my mouth shut. Kasi inisip ko, pupunta kami sa church. Ihahatid niya kami sa church. And then, pag kami nagreklamo sa kanya, what is our testimony? Yep. Parang wala kaming kaibahan sa unbelieving people na puro reklamo. Oo. Diba? Ayun. But then, kaya napasorry ako, Lord. Sabi ko, Lord, sorry talaga. Ay, isa yun sa mga bagay na alam ko hanggang ngayon, tinuturuan pa rin ako ni Lord na, na ganun. Kasi nga, ayoko talaga ng malilate. Parang nakuha ko yun kay Dad kasi, na anak, alis na tayo, huwag tayo mali, that time. So, parang nainis talaga ako na, yung, alam mo po yung paniniwala mo na dapat hindi nalilate, nasira, tapos, parang, syempre, bubuhos ko siya sa tao. Frustrate ka. Yung diba? frustration ko, dahil nga, yung, anong tawag doon, yung prinsipyo ko, hindi nangyari. So, yun, tinuturuan pa rin ako ni Lord nun. But ang maganda doon is, ang bilis niyang mag-remind. Kailangan mo talaga, everyday, kailangan talaga nagre-reflect ka sa ginagawa mo, sa mga sinabi mo, sa mga inisip mo. Mahalaga yung reflection kasi, may isip mo, marirealize mo na, I could have done things differently, said things differently. Plus, you're going to do these things differently. Na in the future. In the future. At yung sinabi mo na yun, yung frustration, binuhos mo dun sa tao. Hindi niya naman, mo. at saka na-realize ko rin, hindi niya naman alam na dapat ganitong oras nandun tayo. Wala siyang alam. Natural lang talaga na traffic and medyo mabagal siya kasi yung eyesight niya, I feel na dahil maedad siya, yung eyesight niya mahina. Yep. Kaya, dahil gabi na, madilim na, nagdadahan-dahan siya talaga. But then, yung sinabi mo about yung frustration, and yung principle mo, hindi nangyari, yung paniniwala mo, hindi nangyari. Yes. Parang ganun si Naomi. Oo. Right. Diba? Kasi yung principle niya, that yung asawa niya, mga anak niya lalaki, ang bubuhay sa pamilya. But then, it was shattered. Nawala. Kinuha yung lahat ng prinsipyo niya, lahat ng inaasahan niya nawala. And then, anong mangyari niya? Frustrated. Saan niya ibubuhos yung frustration? Sa Lord. Sa Lord. Oo. Diba? Okay. Nice. Ibubuhos mo yung frustration mo sa Lord. Kasi Lord, ito yung inaasahan ko eh. Ito yung sinasandigan ko, Lord. Tapos nawala. Kinuha, no? Inalis mo, Lord. Inalaw mong maalis. Para ding Job, somehow. Diba? Nawala lahat. Kaya, hindi natin pa pwedeng sabihin si Naomi walang faith. Oo, hindi. So, kahit din sa atin, in relation to us, in the present time, hindi natin pwedeng sabihin, when we are experiencing pain, and when we are doubting the Lord sa season na to, nararamdaman natin yun. Hindi natin pwedeng sabihin, that's wrong. Wag mong maramdaman yan. It's normal. You just have to acknowledge it and surrender.
At saka, di ba po, yung journey niya is, kahit ganun yung nangyari sa kanya, she still chose to go back sa land niya kung saan siya. And nandoon si Lord. Kung So, saan yung promised yep. land, yun Yung nandoon, yung parang, ito yung journey. Pero hindi smooth sailing yung journey. Yes. Dumating lang sa point na, nag-sorrow siya. Pero yung goal niya pa rin is to go to God. Yes, lagi. So, yun yung doon, magandang learning kay Naomi na in-acknowledge niya nga, gano'n. Tapos, gusto ko i-connect yung sa Israelites. Nung pagdating niya. Ay, oo, maganda yun. Yes. Ito yan, Ito. sa verse 19. Yep, 19. Okay. So the two women went until they came to Bethlehem. At pagdating nila sa Bethlehem, sabi The niya, whole town. grabe. The whole town, ha? Was stirred because of them. Grabe. And the women exclaimed, "Can this be Naomi?" Wow. Yung excitement nila na nawala si Naomi, ang pamilya niya ng matagal, and then nung bumalik, sinabi ba, bakit ka pa bumalik? Right. Bakit ka pa bumalik dito? Right. Umalis ka, di ba? Iniwan mo kami. Mm-hmm. Hindi. The whole town stirred, and yung pagka-question nila, can this be Naomi? Yung parang, bumalik siya. yes. Imagine mo, Yeah. she's here again. Imagine 10 years. Yep. 10 Nawala years siya. yun. Yeah. Diba? Kung ikaw yung may takot sa Panginoon, you know na ito yung place ng promise ng Lord. You have to stay there or talaga mag-trust sa Lord. Pero sila kasi, possibly, there's a different leading for them. Na alam ng Lord na umalis sila para mabuhay pa family nila. Pero nung bumalik siya, they welcomed her with open arms. Yes. Imagine mo, parang din, yung prodigal son, Yeah. Nung dumating yung anak niya umalis, nagpahanda. Welcome. Pa-party. Grabe. And then, yung more pa doon is, yung sabi niya, call me Mara, which means bitter. Kasi nga, because the Almighty has made my life very bitter. Sabi niya. Pero, if you read the next chapters, next verses, ano pa rin ina-address sa kanya? Naomi. So, yung community niya, yes, yung mga kababayan niya, they welcomed her with an open arms. Yes. Walang judgment. Yes. Walang sabi, ayun, yun lang yung maganda talaga doon. Yung mga community na gano'n. Yung mafe-feel nila na even though tagal ka na wala, ganyan, bumuo ka ng sarili mong buhay, ganyan, they did not judge you. Yeah. Kaya mahalaga talaga yung to find your community. Yeah, a community that really loves the Lord, obeys the Lord, trusts the Lord. Yep. Plus yung community na nag-grow. Yes. Yung community na nagdi-desire to grow. To grow, yep. Kaya yun ang the best na ginawa ng kanyang people. At iyon nga, kung makikita natin kung if you're going to read this, lagi, dito sa chapter 2, yung first part, sabi niya, now Naomi has a relative on her husband's side, a man standing from the clan of Elimelech, whose name was Boaz. Nung si Ruth ay nag-start ng mag-work, mag-harvest. Sa fields. Oo, sa fields ni Boaz. Actually, mag-work and mamulot eh. Oo. Hindi talaga siya yung main work kasi yung mag-harvest. Namumulot siya ng mamulot tira-tira. talaga. Kasi ito, ang ganda nito eh. Although si Ruth is not our topic for Pahapyaw. Parang lang siya. Nag-volunteer siya. Okay, Naomi, since you can't work anymore, I'll work for you. And then sabi ni Naomi dyan sa chapter, verse 2, go ahead, my daughter. Diba? Si Naomi pa din, talagang yung respect kay Naomi, nandun eh, yung kindness, yung love, yung relationship. Bakit? Kailangan pa ba niyang magpaalam? Eh, nasa tamang edad na siya. Tama. But then yung respect kay Naomi, okay, my daughter, go ahead. So, nagpunta siya. At nung nandun sa field, nalaman ni Boaz na si Ruth ay kasama ni Naomi. Oo. Kaya sabi niya, ito yung ni Naomi. Kasi daughter-in-law niya. So, magandang magandang tao yan. I mean, yung pag sinabing pangalan ni Naomi, hindi Mara. Hindi nila tinake it as something na negative. Yes.
Masaya pa nga sila. Uy, Oo. kasama yan ni Naomi. Kasi meaning ng name ni Naomi is, Sweet and pleasant. yes, yes. Naomi. At pinalit niya nga, di ba? Kasi yun yung nararamdaman niya eh. Pinalit niya na Mara, pero hindi siya ni-rebuke ng mga tao na True. wag mong Mara gamitin yan, you're blessed. Di ba? Mm. Sometimes kasi nowadays, when people are like saying na, I'm hopeless, I feel lost, i-rebuke agad eh. Don't feel that way. Yes. Oo. The Lord is with you. Meron agad ganong tira. Parang katulad nga ng na-share ni Dad, imbis na tanongin mo, bakit hindi mo naubos yung lunch mo? Anong nangyari? Bakit hindi mo naubos? Kasi there's a reason why they are feeling that. True. When you ask the reason, and dun ka makaka-relate, kaya niya pala nararamdaman to. Kaya pala na-feeling hopeless siya. Kaya pala siya nasasaktan. Kasi, then, you start to be more compassionate. plus, you focus on the root cause, not on the effect. Yep. Kasi sometimes we focus more on the result, on the effect Yes. na nangyari sa'yo. Yung, produce. Pero yung seed, Pero yung root ng feeling na yon na naramdaman ng isang tao, hindi doon na i-focus yung prayer. yes. Na i-focus yung prayer, wag niyang maramdamang hopeless, wag niyang maramdaman That's na true. in pain, wag niyang maramdaman na ganito, hindi niya dapat maramdaman yon. Pero yung experience that causes that emotion, hindi doon na i-focus yung prayer. Tama. Kaya hindi nasusolusyonan. Kaya maraming umaalis. Maraming umaalis. Kaya alam nyo, ito ngayon lagi natin sinasabi, diba? It's a cycle sa buhay natin. There will be testing, temptation, until the end of our lives. Nandyan na yan. Andyan yan. It will happen sa buhay natin. So, kung palaging nakafocus tayo pag tumingin tayo sa ibang tao, nakafocus tayo sa nararamdaman nila. Hindi dun sa anong nangyari. Bakit naramdaman? Pag dun tayo nakafocus, maraming ma-offend sa atin. Hindi tayo magiging effective na Christian pala. Effective community. Better, yes. Hindi tayo magiging effective community for people who are hurt, for people who are in pain, for people who are struggling. Yes. Hindi tayo magiging effective kung laging naka-judge tayo agad on their feelings. Ganda yun. Kailangan talaga hanapin yung root, which is na-mention din ni Nick. Kailangan mo tanungin, di ba? Bakit nangyari yun? Wag tayo mag-focus agad sa nararamdaman ng tao kasi katulad nga po ng sabi mo, pwedeng at present lang yun. At present yun yung nararamdaman ng tao na yun. But it doesn't mean na yun na yung belief niya. Yes. Yeah, na yun na yung yun na yung future niya. You know? Yes. No. Talagang pag nagbabasa ka ng Bible, lalawak yung mga pag-understand mo. Actually, si Ruth, ilang beses ko na ito nabasa. Simula nung bata ako, walk through the Bible si Mama tsaka si Dad. Babasa yan, Genesis to the end of the, lahat ng books. Ang binasa ko lang noon, naalala ko Ruth. Kasi 4 chapters. Bata pa naman ako noon eh. Last story pa. Yeah, story pa. Yun. So, yun yung una ko nabasa si Ruth. So, syempre, as batang ang pagkakaintindi ko lang Ruth and Boaz. Then, binasa ko na ulit siya nung tumanda-tanda ko. Tapos ngayon nung binabasa ko, na mas lumalalim ako sa Panginoon, ganyan, mas naiintindihan ko na maraming istorya, maraming pwedeng ituro ang Book of Ruth. Yes, hindi lang love story. Hindi lang love. So, going forward, si Naomi, she's in a community. At si Naomi din, makita natin, she has faith in the Lord. Why? Yes. Because she is she's trusting that the Lord will, ang tawag dito, direct Ruth's life. Oo. Na may plano si Lord. Iniisip niya pa rin si Ruth. Oo, iniisip niya si Ruth. Kasi pansinin mo dito sa chapter 2, nag-highlight lang ko ng a little bit of her saying. Sa verse 19, her mother-in-law asked, "Where did you glean today? Where did you work? Blessed is the man who took notice of you." Lagi niya kinakamusta si Ruth. Anong nangyari sa'yo? Anong ganyan? Anong ginawa mo? Ganyan. Tapos, tinan mo sa verse 22, nung sinabi niya na,
nandun ako kay Boaz, doon ako Nag-work ako sa nag-lead. field niya. Sa Sabi ni Naomi, "It will be good for you, my daughter, to To go go. with the woman who worked for him, because in someone else's field, you might might be be harmed. Talagang, Ayaw niya pa ding makaharm si Ruth, no? yes, Yung grabe. care niya. Yung Kaya naniniwala akong relationship nila is very tight. tight na. Kahit mawabait yung isa. Yung Oo. alam mo po yun, hindi talaga sila parehas na taga-Juda. Mm-mm. Kahit ganon, may relationship na nabuo. Yes. And si Ruth din kasi very, siya, submissive. And she's Let's willing talk to about her learn. next. Oo, Yes. grabe. Abangan niya si Ruth. Maganda din. Marami rin. Hindi lang siya puro love. Oo. Hindi lang siya puro din. in love. Mm, Actually, hindi siya masyadong about sa love na Diba? About character development. character. Yes. Grabe. Madaming makukuha dito. And, ayun nga, going forward dito sa chapter 3, dahil medyo naubos sa ating oras. So, sarap kasing pag-usapan niya. May Dami. nauna na tayong mga topics po dito, pero hindi pa rin naubos, no? Gosh. Hindi pa rin. At naiiba pa rin yung mga Yes. topics na yun. At dito sa chapter 3, sabi ni Naomi, "My daughter, I must find a home for you where you will be well provided for." Iniisip niya si Ruth. Not all the time kasama mo ko yung Ruth. Matanda na ako. I'm old na. Kaya, kailangan kitang hanapan ng mapapangasawa, ng pamilya, para hindi ka maiwan pag wala na. Pag wala na siya. Kasi old age na siya. Yes. At si Ruth mabait. Yeah, oo nga. Hindi siya, Oo nga, no? hindi siya Taga doon. gugustuhin. At saka hindi siya taga doon. Hindi siya taga doon. Foreigner. At hindi siya gugustuhin ng mga Israelite men. True. Kasi she's a foreigner. Mm-mm. But then, sabi ni Ruth, "Until I'm alive because of the favor of the Lord for me." Kasi kung isipin mo, bakit naisip niya yun? Because alam niyang favorable siya from the Lord. Iba din yung trust and Iba faith din yung faith niya sa Lord. Kaya sabi niya, "Ruth, kailangan kitang mahanapan na. Kailangan kitang mahanapan ng mapapangasawa." Mag-aalaga sa kanya. At kung makita nyo itong chapter 3 na to, in the next podcast. In the next few weeks. Mapag-usapan natin yan. Digging deep. Makikita natin na si Ruth, Deeper. dinirect niya talaga. Si Naomi. Inalagaan niya si Naomi, inalagaan niya si Ruth. Maganda dito sabi ng verse 18, yung last verse ng chapter 3. "Wait, my daughter, until you find out what happens. For the man will not rest until the matter is settled today." Ang ganda ng isang nabasa ko na ina-analyze niya yung buhay ni Naomi. Hindi, parang it's personal. Basta lang siya, study? parang blog. Okay. Blog siya about Naomi. Sabi niya, "From being the receiver of calamity, she has become the agent of change and challenge." Si Naomi. Yeah. From na siya yung nasa calamity, siya yung lagi nakaka-receive ng hirap, ng pagdurusa. Siya yung naka-receive to becoming the agent of change and challenge. Naging bridge sa buhay ni Ruth. Kaya nga, I remember, sabi ni Dad, the best or yung pinaka-effective na mga sharers of the gospel or pastors na sinasabi, ay yung mga dumaan sa sobrang hirap. Yung mga dumaan sa sobrang calamity sa buhay nila. Either sobrang hirap sa pera, sobrang hirap sa relationship, sobrang hirap sa pamilya. Lahat ng dumaan sa malalaking discouragements or struggles in life. Yun yung mga pinaka-effective in the ministry of sharing the gospel. Nakaka-relate sila sa pinagdadaan ng mga tao. Yung parang hindi pride yung manguna but humility. Kasi naiintindihan ng pastor, ng leader na it's not by strength. It's not by my might. Yeah. It's by the might of the Lord. Naomi. At nag-guide Ayos ka, Naomi. At nag-guide niya dahil sa na-experience ni Naomi, di ba? Nag-guide niya ng tama si Ruth. Si Ruth, yep. Dahil sa nangyari sa kanya. Yep. Nililid niya si Ruth, ginaguide niya si Ruth, iniingatan niya si Ruth. Kahit
alam mo, hindi siya makapag-provide in finances. Pero yung wisdom Wisdom. is there. Wisdom. The Kapag sa susunod, pinag-usapan natin itong chapter 3, wisdom to. ni Naomi. Okay. So, to somehow Summarize and end the story of Naomi. of Naomi, tingnan po natin yung nasa chapter 4. Yung sa part na nagkaanak na si Boaz and Ruth. Sabi ng mga tao kay Naomi sa verse 14, "The woman said to Naomi, 'Praise be to God who this day has not left you without a guardian redeemer. May he be famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth." So, itong guardian redeemer na to, ibig sabihin, yun yung bibili ng lupa or siya yung pwedeng susunod. sumalo yes, sa pamilya. Kapag ka namatay yung mga lalaki sa pamilya mo, siyang pwedeng sumalo. Ibig sabihin, they It are is, relatives. Ang sabi dito, the Hebrew word for guardian redeemer is a legal term for one who has the obligation to redeem a relative in serious difficulty. Yes. So, pag sabing guardian redeemer, it's a legal term Yes. sa panahon nila. And, pag-uusapan natin yan si Boaz. Oo. Grabe yan. But Boaz, for me, according sa pag-aaral and pagbabasa natin, he's not the guardian redeemer of Naomi. Directly. Kasi, hindi siya yung asawa. Hindi rin siya anak. He is the husband of Ruth. Si Ruth, hindi naman siya kadugo ni Naomi. Ruth is the wife of his son. So, somehow, ang connection nila, yung kanilang, dahil daughter-in-law siya. So, dahil daughter-in-law siya, yung anak niya, yun ang guardian redeemer niya. Ni Naomi. Yeah. Kaya nga, a little bit of view, nung sinabi ni Boaz, kukunin niya yung sasaluhin niya, kailangan kunin din si Ruth. So, ang sabi ni Boaz, para magtuloy yung lineage ni Kilion and ni Naomi, ni Elimelech, ni Kilion, ni Mahlon. Saka ni Mahlon. Yep. Magtuloy yung kanilang lineage para hindi maputol. So, sabi ng mga tao, wow, praise the Lord, mayroon ka ng anak na lalaki. And he will be your guardian redeemer. So, kung makikita mo, hindi siya pinabayaan ni Lord. Hindi talaga. At dito niya nakita talaga na yung she is blessed. She is Naomi. She's not Mara. Sabi ng verse 16, "Then Naomi took the child in her arms and cared for him." Yes. Kaya, yung hindi natin talaga pa pwedeng ma-judge yung isang tao based on their sorrow, feelings. Based on their sorrow, ganda. Based sa kanilang panghihina. Yes, weakness time hindi pwede. Kasi, hindi natin alam kung gaano katatag yung faith nun sa likod ng feelings niya. Yes. Agree. Diba? Yep. So, si Naomi, ito na yung result ng faith niya. Yeah. Result din ng pag-surrender niya ng frustrations niya kay Lord. Yung pagiging bitter niya, that's normal. Only a part of her journey. Only a part of her journey, yes. But it did not define her whole being. Meron ako nabasa, sabi niya doon, blog din siya. Her bitter sorrow brought great blessing to her descendants, and the world. That is Jesus Christ. Yes. Grabe. Kasi itong lineage na to, wow. Doon, Naomi has a son, and they named him Obed. Obed na. Si Obed ang pangalan ng apo ni Naomi. Natatay ni Jesse. Natatay ni David. Saan nanggaling si Jesus? Kay David. Sa lineage ni David. So, imagine niyo yung blessing ng Lord kay Naomi. Diba? Kaya, sometimes we may experience difficulties at first. But then, we don't see the future eh. So, we have to hold on sa faith natin. We have to trust the Lord. Continue to trust the Lord. And when we fail to trust the Lord, sabihin natin sa Lord, Lord, I can't trust you. Help me to trust you.
Yes. And then He will help you. He will sustain. Kaya ang sabi ng Bible, He will sustain yung strength natin. Mm-mm. He will sustain it para makapagpatuloy tayo sa journey. Hanggang Yes. sa Ando doon ka na sa goal, yung Mm. promise ng Lord sa'yo. hanggang The best. nandun na, The best! Grabe. Kaya itong story ni Naomi, woo! Ang dami pa lang in 4 chapters. Dami. Merong lesson kang Madami. makukuha. Plus, And it's hindi so siya nice. masyadong pinofocusan si Oo nga. Naomi. Laging ginagamit yung love story nila, Boaz and Ruth. At saka sometimes, minsan, di ba, lagi nakafocus si Naomi kasi bitter eh. Hindi natin ito pwede Oo i-preach. nga. Oo nga. Si Naomi kasi, sabi niya, mara na lang daw siya. Hindi natin ito Oo. pwede i-preach. Sabi niya, the Lord has turned His hands against Oo. me eh. Negative to, hindi to pwede. Yun pala. Pero Wala yun talaga. Until now, ito yung maging mindset natin sa generation na to and in the future generations that we don't need to judge a person based on his current emotions. True. Part lang yun. Kasi masasaktan natin sila, aalis sila. Yes. Yun yung responsibility din ng napagsabihan. Maging tayo, yung reaction ng mga Israelites kay Naomi, maging ganun sana tayo. Maging Yes. more compassion, Mhm. more kindness than the judgment Yes. na Kaya totoo yung sabi ng Bible na we should be quick to listen. and slow to speak. Kasi when you're quick to listen, you sit there and ponder kung ano sinabi niya, slow to speak. Minsan hindi mo kailangan magsalita eh, kasi your nagre-release presence, lang listening, yes. malay mo Sabi- nagre-release lang ng frustration para si Naomi na-frustrate eh. Nag-release lang siya ng frustration, don't call me Naomi, call me Mara. The Lord has turned His hands against me. Yep. Nag-release ka lang ng frustration. Hindi niya yun talaga minimin na talikuran ko na si Lord. Ganyan. So, ang daming magagandang learnings kay Naomi. Kaya, pag may mga pangalan kayong Naomi, It's claim nice. nyo yung, Sweet and pleasant. pleasant. What Second a name na nice- ng baby ko. Inunahan na. Wala ka Ano, pang partner, baby edition. sa lahat ng, yung pangalan ng baby ko, may Naomi, may Ruth. Pinagalo-halo na haba na. So, I Anyway, think that yes. would be the end of this podcast. And abangan po ninyo yung mga susunod. Yung 2 more characters in the book of Ruth. So, I suggest read it as Read well. it, 4 yeah. chapters lang naman siya para magets nyo rin po yung pinagsasabi Read namin and read dito. and read and read and read. And understand. Thriving through life's challenges. One story at a time. See ya! Goodbye!